dapat daw matuto na sa mapait na leksyon ng mga nagdaang sama ng panahon. Kaya ngayong isa na namang bagyo ang papalapit. Maagang sinimula ng MMDA ang pagtatanggal ng mga dambuhalang billboard na nagkalat sa Metro Manila. Pero kung dati yun lang mga tarpaulin ang binababa, ngayon po, pati yung mismong mga bakal na mga illegal na billboard, binaklas ng MMDA. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa kabila ng mga babala sa pagdating ng Bagyong Pedring, di pa rin naiwasan ang ganitong pangyayari. Nangyari na rin ang ganyan noong Bagyong Milenyo sa pagbagsak ng mga billboard na ito sa Buendia. Isa ang patay sa insidenteng yon. Kaya bukod sa nakagawian ng MMDA na pagtutupin ng tarpaulin, binaklas na rin nila ang ilang billboard frame o yung mismong posteng kinakabitan ng tarpaulin. Unang nasampulan ang billboard na ito sa North Avenue, Quezon City. Wala raw kasing permit ang pagtatayo ng billboard frame dito. Ito, violation talaga. The height alone, wala pang plus 1 meter yun. Kulang na, di ba? Pagka natumba yan, kasi malapit sa power line, so it will damage sa di ba? Yung power lines natin, mawawalan ng ilaw yung mga Kaya yung mga motorist, mababagsakan yan. Wala nang trapal ang frame, kaya ang mga tauhan ng MMDA binaklas ang mismong bakal at mga ilaw. Tumangging magbigay ng pahayag ang kinatawan ng kumpanyang nagmamay-ari sa ilegal na billboard. Ang may-ari naman ng apartel na kinatitirikan ng billboard, ikinagulat ang operasyon. Wala kaming liability, I guess, kasi ang mismong building namin may building permit. They rent from us. Meaning sila ho yung mag-aasikaso ho ng Oo, papel? sila, nakalagay sa contract yon na sa start ng contract pa lang nakalagay na yon na sila yung mag-aasikaso. Ang katabing billboard ng apartel, tinupi na rin ang trapal at binaklas ang bakal. Kinakitaan daw ito ng paglabag sa building code. Masyado umano itong malapit sa mismong kalsada at kawad ng kuryente. Kulang din ang setback nito o ligtas na mababagsakan sakaling matumba. Ang billboard naman ito, tupi na ang trapal, pero illegal din daw dahil sa parehong paglabag. Ayon sa Outdoor Association of the Philippines, nag-check kami bawat isa. Nag-reinforce kami lahat. So, kaya nga on record, 100% ng OAP. Walang structure na bumagsak. Kasi signal number 1, even before signal number 1, tanggal na kami lahat. Automatic yun. nandito ako ngayon sa ilalim ng isang billboard structure dito sa EDSA na nagawa na ng retrofitting. Ayon sa OWAP, bukod sa pagtatanggal ng tarpaulin at every 6 months na maintenance, importante ang retrofitting sa mga billboard structure na tulad nito tuwing matatapos ang isang bagyo. Dahil kadalasan sa lakas ng hangin na dala ng isang bagyo, naaalog yung mismong estruktura at lumuluwag yung mga tornilyo na humahawak mismo sa bakal. Dagdag pa riyan, yung mas mabilis na pagkalawang ng bakal dahil sa dami ng tubig ulan na mas lalong nakakapagrupok dito. Pero ayon sa MMDA, hindi sapat ang simpleng maintenance sa mga billboard frame para masigurong di na mauulit ang nangyari ng Bagyong Pedring. Tama yung patitibayan nila, pero in the first place, kung wala kang permit, wala ka dapat doon. Sa pinakauling record ng MMDA, nasa mahigit 400 ang illegal na billboard frames sa EDSA. Dano Tingkong, nakatutok, 24 oras.